105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:16 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod nga nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po'y araw na ho tayo ng Tuesday, araw na ho ng Martes. 22 na po sa buwan ng Agosto 2023. Muling sumasa inyo mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pambahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. At syempre sa bayan din po tayong napapakinggan sa 105.3 DXJN FM sa dial ng inyong mga FM radio. Ito po ang inyong palatuntunan 3-in-1 maparadyo man, telebisyon at Facebook live streaming. Ang inyong inaabangang programa tuwing alas 8 ng umaga ang Kuskus Bandera. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Napakarami pong mga naglalagablab na mga balita, mga nagbabagang mga usapin na ating pong sinusubaybayan sa loob at labas ng Cotabato City. Nasisikapin po nating matatalakay sa kabuuan ng ating palatuntunan. By the way ho, maganda hong lagay ng panahon sa lungsod ng Cotabato. Mataas na po ang sikat ni Haring Araw. At balik na ho tayo sa ating mga trabaho. Tapos na po ang mahabang tapos na po ang pahinga. Tapos na po yung sinasabing long weekend. Dahil mong kahapon ay Ninoy Aquino Day. So ngayon, balik na ho sa paaralan ang ating mga estudyante, lalo na sa mga private school, yung meron na pong klase. At balik na po sa ating mga trabaho. At para nga po, malapit na ho ang filing ng Certificate of Candidacy. Paalaala lamang po, next week na, araw ng Lunes, August 28. Ang pag-start na rin po ng COMELEC Ganban at ang pagsisimula na rin po ng election period. At ang pagbabalik eskwela nga po ng ating mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, sa mga public school, ay sa August 29. So napakarami po na mga kaganapan ang ating pinaghahandaan next week starting Monday sa pagsisimula ng election period, Ganban at ng filing ng COC at ang pagbabalik eskwela sa August 29. Napakarami. Sisimulan na natin ang ating mga nagbabagang balita dahil kagabi ho ay may nangyaring shooting incident. Insidente na naman ng pamamaril ang naitala ho sa Cotabato City, kung saan nga po isang kawani ng Darul Iftah ang binawian ng buhay. Makaraan nga pong pagbabarilin sa Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City. Naganap po ito pasado alas 6 kagabi, araw ng Lunes. Sa impormasyon mula sa Bandera News TV Cotabato, kinilala ang biktima na si Muhammad Hesam Midtimbang, 32 years old, na agad isinugod sa ospital pero kinalaunan ay binawian din ng buhay habang ginagamot sa pagamutan. Si Hesam Midtimbang
ay anak ni Cotabato City Administrator Wahab Bintimbang. Pasakay na umano sa kanyang kotse ang biktima ng pagbabarilin ito ng hindi pa nakikilalang suspek. Naganap na shooting incident, tinamaan ng stray bullet o ligaw na bala ang nakaparada na Toyota Hiace Grandia sa likuran lamang ng kotse na walang tao. Nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng PNP sa insidente. Natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ang 6 na basyo ng 45 caliber pistol na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril kay Hesam Midtimbang. At narito ang pahayag ni Police Major John Vincent Bravo, ang hepe ng Police Station No. 2 na sila po ang nangunguna ngayon sa isinasagawang follow-up investigation. At yun nga po sir is ginawian po ng buhay yung ating biktima. At ito po sir yung natin is dinala po sa kanilang residence sa barangay Bagwongan, Cotabato City. At sa ngayon po sir is ongoing po sir yung ating investigation doon po sa nasabing insidente. At yun nga po sir, doon po sa nasabing insidente sir is patuloy po yung ating pag-i-interview sa possible witnesses po sir doon sa area. Sir, saan po siya galing at saan siya papunta nung siya ibarilin? Accordingly po sir is papasok po ito ng kanyang sasakyan at galing po ito doon sa isang establishment ng sinundan po ito at inabangan dyan po sa banda sa may Governor Gutierrez Avenue. So ibig sabihin sir, hindi pa siya nakapasok sa kanyang kotse? Hindi pa po siya nakapasok ng kanyang kotse, papasok pa lang po ito nung may bigla po itong pinagbabaril sir. Anong baril ho ang ginamit sa kanya sir at saan ho yung mga natamo niyang tama ng bala? Yung baril po na ginamit sir, base po sa na-recover natin ng mga basyo is .50 caliber 45 pistol. At tinamaan po sir sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sir. So yung bumaril sa kanya, nakamotorsiklo o naglalakad lang? Bali ito po sir, base po dun sa mga nakikita sir. At ito po sir ay sinundan niya sir at inabangan sir at meron pong nakaabang po sir na motorsiklo na pang getaway vehicle po. So ibig sabihin sir, meron bang CCTV doon sa lugar? Yes sir, definitely sir, meron pong CCTV na doon sir at ito po ngayon i-review natin ngayong araw sir at coordination po doon sa mga nasabing establishment po. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, merong nadamay no, na isang Toyota Hiace Grandia na nakapark lamang doon sa likuran ng kotse sir. Yes sir, meron yun sir, may mga natamaan na sasakyan sir at pagkipag-ulayan naman po yung may mga mangyayari ng mga nasabing sasakyan sir dito po sa ating police station po. So at least no, mabuti na lamang at walang tao doon sa Toyota Hiace Grandia na nakapark sa likuran ng kotse kung saan tinamaan ng stray bullet sir? Yes sir, wala naman po damay na ibang tao sir doon po sa nasabing insidente sir. So base sa pagtatanong-tinong niyo sa pamilya sir, ano kaya yung posibleng dahilan? Meron bang nakaaway itong si Hasim? Meron bang posibleng na magtangka sa kanyang buhay sir? Sa ngayon sir, ongoing pa rin po yung ating interview at saka questioning doon po sa mga kapamilya sir ng nasabing biktima. At kasama na rin po sa investigation natin yan sir. Okay. Ano ho ang background ng biktima sir? Bali po yung biktima natin sir ay isang private employee doon nga po sa Darolista. At married po ito sir at 22 years old po. Sige sir, mensahe mo sa ating mga kababayan kung sino man ho nakakita para makatulong ho sa inyong investigation. Mensahe ko lang po sir sa ating mga kababayan dito na po sa Cotabato City is huwag po mag-atubili at huwag matakot po na magbigay ng information. At itatago naman natin po yung inyong pagkakilala at magiging confidential po lahat ng inyong sasabihin para lang po ma-resolve at
magawan po ng paraan kung paano po bigyan ng hustisya po yung ating yung ating biktima. At bukas po yung hintila ng ating stasyon para po sa inyong mga impormasyon. At dagdag ko rin po, sir, at palagi ko po sinasabi is maging mapagmatsyag po tayo, at pag may nakita kayong kahinahinalang mga tao, isagad po natin itong report sa malapit na police station para maaksyonan po kaagad at ma-prevent po yung mga ganitong uri ng mga insidente. Okay. Sir, thank you very much po at good morning. Good morning! So yan po ang hepe ng Police Station Number 2, Police Major John Vincent Bravo, sa ating follow-up may regarding ho dito sa pagkakabaril patay sa isang kawani ng Darul Ifta, no? 32 years old na si Hesam Midtimbang, Muhammad Hesam Midtimbang, na residente ng Barangay Bagwa 1 sa Cotabato City. Hindi pa ho siya nakasakay doon sa kanyang kotse, no? At yun nga, binaril ng hindi pa nakikilalang suspect. So sa ngayon, under investigation ng insidente, inaalam pa ho kung ano yung posibleng dahilan dito ho sa motibo ng pagbaril patay sa biktima. Inaalam na rin kung meron ba itong kagalit, kung meron bang posibleng magtangka sa kanyang buhay. Ito po yung subject ngayon ng follow-up investigation ng ating mga authorities. 6 na baso ng bala yung natagpuan doon sa pinangyarihan ng krimen. Hindi kalayuan doon sa kanyang kotse. At yun nga, no, sa naganap na shooting incident, tinamaan ho ng stray bullet ng ligaw na bala yung isang Toyota Hiace Grandia na nakapark doon sa likuran ng kotse na pagmamay-ari pala ito ni MP Rasul Ismael. Mabuti na lamang at walang tao doon sa Toyota Hiace Grandia na tinamaan ng stray bullet. 2 tama ng bala doon po sa windshield at 1 tama ng bala doon sa may sa may taas ng ibabaw ng headlight. So yan po yung nangyaring shooting incident kagabi, which is yung labi ng biktima ay dinala na ho sa kanilang pamilya dyan ho sa Barangay Bagwa 1 sa lungsod. At nananawagan si Police Major John Vincent Bravo sa sino mang nakakita o may alam, no, dito sa naganap na shooting incident para ho makatulong sa kanilang investigation ay magbigay ng impormasyon sa ating mga otoridad. At tinitiyak ho ng PNP na magiging confidential ang pagkatao ng kanilang mga tipster o ng kanilang mga informant. Ganap na pong alas 8:28 ng umaga. Good morning! Dumako naman tayo sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte sa Iranon Municipalities. Dahil yung pinakamalaking rido sa Iranon Municipalities na nagmula ho sa bayan ng Barira sa Maguindanao del Norte ay natuldukan na ho ng 1 Bangsa Iranon Mayors sa isinagawang rido settlement sa Municipal Gymnasium ng Parang, Maguindanao del Norte kahapon. Mahigit 10 taon ding tumagal ang rido ng pamilya Oranto at ang pamilya Dagalangit bago tuluyang natuldukan at ipinagkasundo kahapon. Naisakatuparan ang rido settlement sa inisyatibo ng Iranon Mayors sa pamumuno ni 1 Bangsa Iranon Chairperson Parang Mayor Kahar Ibay, Barira Mayor Abdul Rauf Tumawis, former Mayor Barok Tumawis, Buldon Mayor Pabia Manalaw Masurong, Vice Mayor Abulais Manalaw, Matanog Mayor Zoria Bansilguro, Mayor Bong Panda ng Sultan Mastura, katuwang sina Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua, MP Attorney Obayda Pakasem at Ministry of Public Order and Safety at si Congresswoman Bay Dimple Mastura at iba pang sektor. Nagsumpa sa banal na Quran ang mga lider ng bawat pamilya ng Oranto at Dagalangit bilang patunay na sila ay sincero sa pagkakasundo at matuldukan na ang rido. Emosyonal na nagkamayan o nag-shake hands at nagyakapan ang bawat membro ng pamilya matapos ang pagsumpa sa banal na Quran. Samantala sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ni Parang Mayor Kahar Ibay at Buldon Vice Mayor Abulais Manalaw na maganda ang maidudulot ng rido settlement para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Iranon Municipalities. Sinaksihan din ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimple Mastura ang rido settlement kung saan hinandugan ng kongresista ng tig 100,000 piso o 100,000 pesos ang pamilya Oranto at pamilya Dagalangit. Nagpapasalamat naman ang Iranon Mayors sa lahat ng sektor na nagsumikap upang maisakatuparan ang pagkakasundo
ng pinakamalaking rido sa Iranon areas tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang mga lugar. At narito ang panayam ng Radyo Bandera kay Juan Bangsa Iranon Chairperson parang Mayor Kahar Ibay at Buldon Vice Mayor Abolais Manalaw. Kaya nandito tayo na kung saan halos lahat ng pamilya at mga kababayan, hindi lang barira kung hindi mga leader ng 5 munisipyo ay nandito para i-witness yung pagkakasundo ng pamilya ng Oranto at ang pamilya ng Dagalangit. Tingin ko ang rido na ito is more than 10 years, no? At marami nang nadamay o nagbuwis ng buhay. Kaya pasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating security sector na tumulong din para itong pagkakasundo ng pamilya ay naging matagumpay. Ang talagang nag-initiate dito is yung ating mga mayors na pagkasunduin nila kasi nakikita natin na isa sa mga dahilan para gumanda ang kabuhayan natin, yung ating economy, yung ating lugar ay ma-develop, magkaroon ng puwang ang development ay talagang nagpursige yung ating mga leader na para pagkasunduin para wala nang dahilan na hindi na dumating yung development na ginugusto natin. Kaya talagang puspusan ngayon ang trabaho ng mga Iranon leaders para lang matuldukan. Halos lahat na ngayon ng problema dito ay naayos na natin. Kasi ito kaya tayo marami para lahat tayo ay naging saksi sa pagkakasundo ng pamilya. So palagay ko ito na yung inaasam-asam natin na wala nang kasunod pa na pwedeng itong problema ay mayroon pang mga pwedeng bawian or gantihan ay palagay ko with all these mga kababayan natin na nandito na nag-witness wala nang dahilan kasi tayo ay nagsaksi kasi gusto natin na wala nang talagang matuldukan na yung hidwaan. Kasi naiintindihan talaga ng mga tao ano yung talagang mitihin natin. So sabi namin hindi namin ito kaya mag-isa kung kami lang kung hindi kayo tutulong. Kaya naiintindihan nila na kailangan tulong-tulong tayo kasi talagang malaking problema, balakid talaga sa atin ang rido kung hindi natin maayos. So inaasahan natin na maging tuloy-tuloy na yung sinasabi nating development. Nagpapasalamat po tayo pagkat ito na yung pinagkaisahan ng 5 mayor na magsama-sama sila para sa settlement ng mga rido dito sa Iranon area. Isa tayo sa naging messenger nila na makipag-usap sa lahat po ng mga pamilya na mayroon pang rido dito sa Iranon. So napakaganda ito pagkat lahat ng sektor na ay nandito. Nakikita ko naman talagang sincere sila sa pakikipag para lang sa aming lahing pagiging isang Iranon. So dapat maipakita namin na kami na ay nagkaisa. Hindi na rin matanggal yung politika, yung pride, maratabat. Yan yung isang pinaka dahilan. So tayo nga, ako mismo kasi itong pamilyang ito involved na rin yung mga anak ko kasi ang asawa ko taga Bariray. So pamilya Malambot, Dagalangit isa lang yan. Tumawis isa lang yan. Parang kami lang. So yan, pasalamat ako pagkat nakikita ko na parang itong 5 mayor ay iyon ang kanilang pinaka-highlights na programa dito sa kanilang governance. So, pag mawala yung rido, maaring itong parang magiging city.
magiging kapital ng Maguindanao del Norte. Kasi ako, ano rin ako sa Rido eh. From sa aking lolo, sa aking uncle na naging speaker ng assemblyman noon, ay namatay din dahil sa Rido. Yung naging abogado na uncle ko na si Tomatic Aratok, ang kinamatay niya dahil din sa Rido. So, yun yung pinakapangit na pangyayari na hindi man namamatay yung mga hide killer talaga. Pero ang namamatay yung pinakamaganda sa pamilya. Yun ang hindi maganda sa tinatawag na Rido. Kaya ako, sa Buldon, tinatanggal ko yung term na Rido kasi wala naman talagang Rido. May mga dati ng Rido na hindi pa nasettle. Pero yan yung nakikita ko na dahil dito, nakikita nila, lumalabas na sila mismo ang pumupunta sa mga mayor na ipasaayos yung mga Rido nila. As their representative naman dito po sa Maguindanao del Norte with Cotabato City, namahagi po ang aking opisina ng 100,000 each family po. Napakaganda po nito, no? Alhamdulillah, dahil naisip po nila ito. Mas lalong napalakas nila itong kanilang grupo. And as Iranon din po, naniniwala po talaga ako sa kasabihang, when there is unity, there is victory. Kaya kapag tayo po ay nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahalan, ay mas lalo pa po natin mapadali ang pagbibigay serbisyo, pagbibigay proyekto, development ng ating lugar. So yan po yung naganap na Rido settlement kahapon dyan ho sa Municipal Gymnasium ng Parang sa Maguindanao del Norte. Yung pinakamalaking Rido sa Iranon Municipalities na nagbula ho sa bayan ng Barira, Maguindanao del Norte ay natuldukan na ng 1 Bangsa Iranon Mayors sa isinagawang Rido settlement kahapon kung saan natuldukan na po yung mahigit na 10 taon na Rido ng pamilya Oranto at ng pamilya Dagalangit at tuluyan nga po silang ipinagkasundo sa pamamagitan ng pagsumpa sa banal na Quran. So naisakatuparan ang inisyatibong ito, itong Rido settlement dahil nga po sa mga Iranon mayors sa tulong na rin ni Governor Abdul Rauf Makakua, Member of the Parliament Ubayda Pakasem at ng Public Order and Safety at ni Congresswoman Baydimple Mastura na naglaan ho ng tig 100,000 pesos sa bawat pamilya ng Oranto at Dagalangit bilang financial assistance. At maliban ho dito sa pamilya Oranto at pamilya Dagalangit na ipinagkasundo kahapon, nagkaroon din po ng reconciliation o nagkasundo na rin po sina former Barira Maguindanao del Norte Mayor Baroc Tomawis at si former Maguindanao Board Member Bocari Dagalangit. Nagkasundo na rin po yung dalawa kahapon dyan naman sa Municipal Hall ng Parang sa Maguindanao del Norte. Matatandaan na nagkatunggali sa pagka-mayor noong 2022 national at local elections sina former board member Bocari Dagalangit at Abdul Rauf Makakua na anak o Abdul Rauf Tomawis na anak ni Baroc Tomawis. Nanalo sa nagdaang halalan bilang alkalde ang anak ni Baroc Tomawis na si Mayor Abdul Rauf Tomawis. Magpinsang buo si Bocari Dagalangit at si Baroc Tomawis, kaya't mas minabuti ng Iranon mayors na ipagkasundo ang magkabilang panig sa ngalan ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran ng kanilang lugar na pangunahing isinusulong ng 1 Bangsa Iranon mayors. At narito si Buldon Vice Mayor Abulais Manalaw na siya po yung nanguna, isa sa mga nanguna kahapon sa reconcile, no, pagkakasundo ni na former Barira Maguindanao del Norte Mayor Baroc Tomawis at former Maguindanao Board Member Bocari Dagalangit. Kailangan po namin na magkaisa talaga pagkat ang pagkakaisa ay tungo sa kaunlaran at suporta na rin sa Bangsamoro Autonomy. So kaya po ito nga anong klaseng Rido, away ng mag-asawa, away ng pamilya, away sa politika, inaayos natin. Kanina inayos din natin yung
politika versus ni Bukari Dagalangit at ni Abdul Razak Tumawis sa kanilang sa itong nakaraan na election. So ngayon okay na. Sila ay nag-reconcile na ang kanilang pamilya. So magandang sinyalis ito pagkat talaga namang napakaganda na magkaisa kami sa Iranon para maging mapayapa at maging maunlad ang aming mga munisipyo. So yan po si Buldon Vice Mayor Abolais Manalaw na isa po sa mga nanguna kahapon. Siya po yung moderator dito ho sa pagkakasundo ni former mayor ng Barira, Barok Tumawis, at ni former Maguindanao board member Bukari Dagalangit na ipinagkasundo ho sa pamamagitan ng reconciliation program ng One Bangsa Iranon Mayors. So yan po yung dalawang activity kahapon dyan sa bayan ng Parang. Nakita ho natin, nagyakapan sina Bukari Dagalangit, dating board member, at si former mayor Barok Tumawis. Nagyakapan kahapon. Naging emosyonal yung kanilang pagkakasundo dyan sa Municipal Hall ng Parang sa Maguindanao del Norte. So ito na marahil ang start ng mapayapa, pagtutuloy-tuloy ng kapayapaan at kaunlaran dyan sa Iranon municipalities. At siyempre, hindi natin makakalimutan yung pinakamalaking Rido settlement na ipinagkasundo rin dyan kahapon sa Municipal Gymnasium sa pagitan ng pamilya Oranto at ng pamilya Dagalangit. Sa ibang balita naman tayo, mga kabandera, ay pernesinta ng 7 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ang kanilang mga napagtagumpayan sa nakalipas na 1 taon mula nang ma-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Kabilang sa BTA members na naglalahad ng kanilang performance at accomplishment reports ay sina Member of the Parliament Attorney Shai Elijah Dumama Alba, MP Mosber Alaudin, MP Matarol Estino, MP Tawakal Midtimbang, MP Attorney Mary Ann Arnado at MP Baileng Mantawil. Layunin ng programa at pagpupulong ay upang mailahad ng BTA members ang kanilang mga panukalang batas na naihain sa BTA na may higit na epekto at pakinabang para sa Bangsamoro Autonomous Region. Pinagmamalaki rin ngayon ang mga BTA members na sila po ay aswan, nagkakaisa tungo sa hinahangad ng ating Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim para sa ikabubuti ng mga plano at programa sa Bangsamoro Region. At narito sina MP Attorney Shai Elijah Dumama Alba, MP Attorney Mary Ann Arnado at si MP Tawakal Midtimbang sa kanilang pahayag. Nakikita at masasabi ko na this time ay merong clear na direction na gustong tahakin yung ating BTA Parliament. Marami po tayong panahon na hindi natin nagugol sa ating mga priority legislation dahil din sa COVID at sa mga iba pang mga political happenings dito sa ating rehiyon. Subalit nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng panibagong pagkakataon na makahabol doon sa ating mga gustong gawin at kailangan gawin based on the Bangsamoro Organic Law. So ang masasabi ko kung nasa na tayo ngayon, malayo na pero malayo pa. Marami na tayong mga natapos na ipinangako natin hindi lamang sa presidente kundi pati sa Bangsamoro people. So masasabi ko na ang landas na ating tinatahak ngayon mas may direksyon, mas nakikita na natin, kumbaga pa sa finish line, medyo malapit na. Meron po tayong mga priority legislations and priority codes under the Bangsamoro Organic Law na hindi pa natin natatapos. Kabilang dyan yung Bangsamoro Local Governance Code, kung saan we are hoping na maipasa natin ng September, pinakamatagal na siguro yung October. Nandyan pa yung Indigenous Peoples Code na na-mention din ni MP Attorney Arnado kanina na maaaring isalang sa October at hopefully ay matapos bago ang
February 2024. At nandyan din yung revenue code na one of the priority legislations did. And actually, ang kasunod nitong local governance code is districting. Dahil pagdating ng halalan sa 2025, inshallah, kailangan meron po tayong districts para doon sa uupong mga district representatives. Well, ito namang papel ko dito ngayon sa Bangsamoro Parliament. I'm really more of help, direct help doon sa pagpapasa ng mga batas. Kasi bilang abogado, doon tayo talaga nakakatulong, no? Kung paano ma-ensure na itong mga batas na ating pinapasa will really be wala tayong problemang ma-encounter in terms of constitutionality. Papasa talaga ito na walang mga constitutional challenge. So diyan tayo talaga tumutulong, especially sa mga members of the parliament. So I see that's how I see my role there, no? Providing support, providing the legal research kung paano natin ma-ensure na maganda yung mga batas na maipapalabas natin, maisabatas natin at ito ay walang mga balakid na ma-encounter natin in the future. So I'm very happy with that role. Second, yung I'm very active, very close to my heart yung climate change policies. Kaya we are really championing in the parliament yung pagpapasa ng mga batas na mapaniguro na maprotektahan yung ating environment. So for example, in the Bangsamoro Electoral Code, we champion there the passage of provisions that will ban the use of non-biodegradable and plastic campaign paraphernalia. So pinagbabawal na po ngayon yan, yung paggamit ng mga plastic, ng mga tarpaulin, para hindi natin masisira yung environment. So isa yan sa mga naipasa natin. And then second, yung we are also providing mga relief assistance, financial assistance to our communities. At ang ating focus dito ay paano ma-ensure na yung ating mga assistance sa kanila will really be sustainable. Kaya nag-focus kami dun sa financial assistance na instead of giving dole-outs, we are providing yung kabuhayan sa Bangsamoro na capital, no? Small capital for micro enterprise para yung kanilang assistance will really grow and become sustainable. Kasi kung magbigay ka lang ng pera o magbigay ka ng bigas or ayuda, kinabukasan o the following week, ubos na yun. Wala nang, di ba? I-deposit mo na lang yun sa CR at katapos gutom na naman yung tao. So, kailangan natin ng assistance that will really empower them economically na magkakaroon sila ng kabuhayan para they will be able to create wealth and income. So, yun talaga ang challenge natin ngayon. Kasi, yan na, wala na tayo sa gera, wala na tayo, andyan na tayo sa rehabilitation. We are here in the rebuilding of our destroyed communities. So kailangan talagang mabigyan natin yung ating mga kababayan ng enough capital. Na hindi naman sila, kasi kung pupunta sila sa bangko, maraming mga requirements yun, katakot-takot na mga requirements na hindi naman pwede sila kasi wala naman silang mga collateral doon. Wala naman silang mga trabaho, wala naman silang mga properties na kailangan nilang isangla. So we really need na yung ating mga kapwa Bangsamoro ay ma-empower natin by providing them with this kabuhayan sa Bangsamoro na support. So these are things na I am very, very proud as a first time in the Parliament na nabigyan ako ng opportunity to be able to serve our Bangsamoro communities. Unang-una po, kailangan po natin yun imbestigahan. Bakit sila naalis, no? Doon sa talaan ng mga listahan ng mga voters, no? Pangalawa kasi, meron kasing minsan nangyayari, pag hindi ka bumoboto ng 2 to 3 consecutive, ma-delisted talaga yung pangalan. MP Attorney Mary Ann Arnado at MP Attorney Sha Elijah Dumama na may kaugnayan po dito, no, sa kanilang pagpresenta
na mga accomplishment at kanilang performance sa nakalipas na isang taon na may kaugnayan dito sa kanilang pagkaka-appoint bilang members ng Bangsamoro Transition Authority. So maliban po dito, ay nagbigay din po ng kanyang pahayag si Attorney Shai Elijah Dumama. Siya rin po kasi ang tumatayong Bangsamoro Attorney General, kung saan sinabi nito na status quo o mananatili pa rin si Abdul Rauf Makakua bilang umuupong governor ng Maguindanao del Norte hanggat walang kumukwestiyon sa appointment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ni Attorney Shai Elijah Dumama Alba kasunod ng ipinalagampas na legal opinion hinggil sa desisyon ng Supreme Court Second Division na may kaugnayan kung ano ang magiging epekto ng petition for mandamus with prayer for a writ of preliminary mandatory injunction na inihain ng kampo ni Bay Fatima Aini Sinsuat na umuupo noon bilang acting governor ng Maguindanao del Norte. At ayon kay Bangsamoro Attorney General Shai Elijah Dumama, ang legal opinion na ito ay magsisilbing guidance ng MILG na respondent ng petition ng kampo ni Bay Aini Sinsuat. At narito si Bangsamoro Attorney General Shai Elijah Dumama Alba. Attorney General. Yes, kamakailan nagpalabas po tayo ng isang legal opinion which was a guidance also for the Ministry of the Interior and Local Government kasi sila yung respondents dito, no. But basically ang ating binibigyan ng linaw doon ay kung meron bang pagbabago in the meantime, no, na hindi pa final and executory yung judgment at decision ng Supreme Court at kung ano ang mga susunod na hakbang para mabigyan pa nga ng linaw ito. At ang pinaloob din po natin doon ay may disclaimer. Ibig sabihin ay kung ano man ang magiging outcome ng decision ng Supreme Court, kung magkakaroon ng motion for reconsideration, motion for clarification, or kung ano pa mang mga separate suits, no, patungkol dito ay of course the legal opinion is only something that guides but has no legal effect, kumbaga pa. Pero in-explain po natin doon na ang interpretation natin is that wala po dapat na ikabahala yung mga nagtatrabaho, especially doon sa province of Maguindanao del Norte dahil walang pagbabago sa kung sino man yung kasalukuyan na umuupo dahil walang vacuum. Ito ay tuloy-tuloy na nagsiservisyo, ito ay tuloy-tuloy na nagpapasahod at so far naman po ay hanggat walang kumu-question doon sa appointment ng Pangulong Marcos ay dapat ito ay status muna. Yun yung magiging status niya. So yan po si Bangsamoro Attorney General Attorney Shai Elijah Dumama Alba, no, sa kanyang legal opinion na may kaugnayan dito sa status sa kalagayan ngayon ng Maguindanao del Norte. Samantala, pinayuhan naman ni BTA Member of the Parliament, MP, Tawakal Mitimbang ang mga residente ng 63 barangays ng Special Geographic Areas ng North Cotabato na isang guni sa Commission on Elections ang kanilang problema kung sakaling nawawala ang kanilang pangalan sa voters lists. Itong sinabi ni MP Mitimbang makaraang matuklasan at mag-alala ang ilang mga residente na marahil ay hindi sila makakaboto sa darating na barangay at SK elections sa Oktubre matapos kang mawala ang kanilang pangalan sa voters lists. Napag-alaman ni MP Tawakal Mitimbang na ang ilan sa mga ito ay 2 consecutive o 2 magkasunod na halalan ng hindi nakaboto. Umaasa si MP Tawakal Mitimbang na masusolusyon ng COMELEC ang hinaing ng mga botante na nawala ang pangalan sa voters lists upang makaboto sila sa darating na barangay at SK elections. At narito si Member of the Parliament Tawakal Mitimbang. Unang-una po, kailangan po natin yun imbestigahan. Bakit sila naalis, no, doon sa talaan ng mga listahan ng mga voters, no. Pangalawa kasi, meron kasing minsan nangyayari, pag hindi ka bumoboto ng 2 to 3 consecutive, ma-delisted talaga yung pangalan mo doon. Pero may paraan naman po yan. Kung ang pangalan niyo po ay na-delisted, pwede po kayong pumunta sa COMELEC para itanong kung paano nyo ma-revive o ma-renew yung pangalan nyo doon sa voters list. Una-una, yung gaya ng sabi ko, halimbawa doon sa Special Geographic Area, hindi po sila nakasali nung midterm election, yung national election. Tapos, 2 beses na pala sila hindi nakaboto.
Yun siguro ang isa sa mga dahilan. Pero hindi po yung problema, madali po yan. Kasi ngayon, papalapit na ngayon ng barangay election, dapat as soon as possible, pumunta po kayo sa COMELEC para maibalik po yung mga pangalan nyo kung kayo po ay sincero na gustong lumahok sa paparating na halalan sa barangay at sa SK election. Wala pa akong actual or wala pang tama eksaktong list kung ilang porsyento ba itong mga nadilis na mga pangalan. Pero sinabihan ko yung sa opisina ko na yung mga staff magkuha sila ng information ng mga nadilis para matulungan natin sila. Pero so far naman, madali lang po yun i-address. Kasi yun, may mga problema rin na ganyan. Kung hindi ka talaga makaboto ng ilang beses, madilis ka talaga. Kasi every now and then, meron updating ang COMELEC doon sa mga voters natin. Kasi part din ng sistema ng COMELEC na malinis yung voters list ng ating Commission Election. So yan po si Member of the Parliament Tawakal Mintimbang sa kanyang panawagan o pagpayo doon sa mga residente po ng 63 barangays ng Special Geographic Areas na nawala yung kanilang pangalan sa list of voters na isang guni sa Commission on Elections upang masolusyonan dahil yung ilan sa kanila sa pagtatanong-tanong ni MP Tawakal Mintimbang ay 2 consecutive na pala na halalan di nakaboto, marahil daw ay natanggal yung kanilang pangalan sa list of voters. Pero ganun pa man, kinakailangan ito maimbestigahan ayon kay MP Tawakal at alamin talaga kung ano yung main reason kung bakit natanggal yung kanilang pangalan sa list of voters upang sila ay makakaboto sa darating na barangay at SK elections sa Oktubre. So yan po ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayong umaga po ng Tuesday, 22 sa buwan ng Agosto. Sa ngalan po ng ating mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, subscribe lamang ho sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at Facebook live streaming at syempre paki-like at paki-share ang Facebook page ng Radyo Bandera Cotabato. Ako po si Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.